kay buti ng ating Panginoon, magtatapat sa habang panahon. Maging sa kabila ng ating pagkukulang, biyaya niya'y patuloy na laan. Katulad ng pagsinag ng gintong araw, patuloy siyang magbibigay tanglaw. Kaya't sa puso ko't damdamin, katapatan niya'y aking pupurihin. Dakila ka, O Diyos, at kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Kaya, O Diyos, ika'y aking pupurihin, sa buong mundo'y aking aawitin. Dakila ang iyong katapatan, pag-ibig mo'y walang hanggan. Dakila ka, O Diyos, tapat kang ang tunay, magmula pa sa ugat ng aming lahi. Mundo'y magunaw man, maaasahan kang lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Dakila ka, O Diyos, sa habang panahon, katapatan mo'y matibay na sandigan. Sa bawat bighati, tagumpay man ay naroon, daluyan ng pag-asa kung kailang ay hinahon. Pag-ibig mong alay sa'kin noon hanggang ngayon, dakila ka, O Diyos. Isa pong magandang umaga muli, mga kapatid, sa ating umagang ito. Narito tayo upang mag-aral muli ng mga salita ng Panginoon. Salamat sa Panginoon at binigyan tayo muli ng isang araw upang tayo'y mapag-aral ng kanyang mga salita. Kayo po'y aking binabati sa pangalan ng ating Panginoon Jesucristo na ating tagapagligtas. Tayo po'y mag-aaral ngayon ng mga salita ng kanyang mapagpalang salita na sa atin po ay binigay niya sa araw na ito. Napakainam po na pag-aralan natin ang kanyang mga salita upang tayo ay patuloy na mag-grow sa ating pananampalataya at higit sa lahat ang relasyon natin sa Panginoon. Tayo po ay manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami po Panginoon ay nagpupuri, nagpapasalamat sa umagang ito. Kami Panginoon ay dumudulog sa iyong habag at awa Panginoon sa inyo pong biyaya. Sa oras na ito, Panginoon, ay humihingi po kami ng kapatawaran sa aming pong mga nagawang kasalanan, na ayong Panginoon na hindi kaloob sa iyo, Panginoon. O Lord God, linisin mo kami ng iyong banal na dugo, Panginoon. At ang iyong Santong Espiritu siyang patuloy na gumabay sa amin sa umagang ito. Italastasin namin, Panginoon, ang aming mga puso upang maunawa namin, Panginoon, ang iyong mga salita. Mabuhay ito sa amin at magbunga. Maging pagpapala sa bawat isa, Panginoon.
at kalugod-lugod sa ngayong harapan. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin sa umagang ito. Ito pa ang dalangin sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. Amen. Nagpupuri po ako at nagpapasalamat sa umagang ito sapagkat binigyan na naman ako ng isang pagkakataon upang ihayag sa inyo ang salita ng Panginoon na ito po ay simply mahalaga, importante. Nanduro na po lahat. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ng mga salita ng Panginoon ngayon ay lahat po tayo rito ay involved. Amen. Sabi niya po rito sa Mateo 19 verse 5, at sinabi, dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina at makikisama sa kanyang asawa at ang dalawa ay magiging isang laman. And sa 19 verse 6, kaya nga, hindi na sila dalawa kundi isang laman ang pinagsama ng Diyos at huwag paghiwalayin ng tao. Amen. Purihin po ang Panginoon sapagkat narito po tayo tungkol sa atin lahat. Sapagkat tayo lahat ay merong ganito. Amen. Kaya nga po sa magang ito ay pamamagatan ko ito na masayang pamilya. Amen. Marami po sa atin ngayon na tatlong klase ang pamilya. Amen. May pamilyang buo, may pamilyang kalahati, at may pamilyang sobra. Amen. Yung buo is nandoon yung tatay, nanay, anak. Yung kalahati is nandiyan yung nanay, wala yung tatay. Kuminsan nandiyan yung tatay, andiyan yung nanay. At yung sobra is dinagdagan yung nanay o dinagdagan yung tatay. Amen. Kaya nga po, ibibigyan ko po ito ng paliwanag kung paano mag-iisang pamilyang masaya. Amen. Sapagkat sinasabi nga po na sa salita ng Panginoon na ang pamilya ang unang binuo ng Diyos sa sanlibutan. Amen. Nakita niya ng ating Diyos Ama, si Adan, malungkot. Pero inibsan niya ang lungkot na yan. Ang ibinigay niya ang kanyang magiging partner, ang kanyang magiging asawa. Amen. Kaya wag po tayong malulungkot sapagkat nariyan ang ating asawang lalaki, andiyan ang asawa nating babae na siyang magpapasaya sa atin. Amen. Hindi lamang magpapasaya, kundi magkukumpleto ng tungkol sa isang pamilya. Magkakaroon sila ng anak. Amen. Magkakaroon sila ng apo. Sa tradisyon ng mga Pilipino, ang buong pamilya, mag-aanak na yung mga anak, mag-aanak pa yung apo, sama-sama sila sa bahay. Amen. Isang malaking pamilya. Napakagandang tradisyon o pinagkamulatan natin mga Pilipino na tayo sama-sama. Amen. Ayaw maghiwa-hiwalay. Meron naman sa ibang bansa, pag dumating na ng nagkaisip na yung bata, magkakanya-kanya na sila. Amen. Pero sa ating pong mga Pilipino, ang isang pamilya ay buo. Amen. Napakainang pagmasdan ang isang pamilyang buo. Amen. Kaya nga po, pinupuri ko ang Panginoon sa umagang ito. Sabi niya nga rito is, pag-aaralan naman natin muna ang tungkol sa mga nanay. Amen. Sino po yung nanay diyan? Amen. Makinig po tayong lahat. Ito'y para sa inyo at tanggapin po natin ito na tayong nanay ay ang ilaw ng tahanan. Amen. Sabi niya po rito sa taga-Colossus chapter 3 verse 18, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa gaya ng nararapat sa Panginoon. Amen. Purihin ang Panginoon sapagkat tinamaan yung misis ko. Sapul siya dito. Amen. Sapagkat hindi ko naman sinabing hindi siya nagpapasakop sa akin. Amen. May time na kailangan na give and take. Amen. May mga suggestion po sila na
sasang-ayon tayo o kuminsan hindi. Amen. Sapagkat nakukuha po yun sa maayos na usapan. Amen. Kaya nga po, mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa. Amen. Kasi yun ang utos ng Diyos. Hindi ko po sinabi yun. Sinabi po ng ating Panginoon sa kanyang banal na salita na magpasakop tayo sa lahat ng oras, sa lahat ng panahon, sa lahat ng pagkakataon at sitwasyon sa ating buhay. Amen. Kaya nga po, napakadakila ng mga nanay. Amen. Alam niyo ba, ang nanay ay walang sweldo sa bahay, pero nagtatrabaho sila ng 24 hours. Amen. Ako, nagtatrabaho ko, ngayon is 12 hours a day, 6 times a day, 6 times sa isang linggo. Ako nagtatrabaho. Pero si misis ko is 24 hours. Amen. Kaya nga po, mapalad ang mga asawa natin. Amen. Na binigyan niya tayo ng asawang mga ganyan. Amen. Na masarap magluto, magaling maglaba, maglinis, ano pa? Mag-alaga ng bahay, mag-alaga ng halaman. Oh my goodness. Amen. Si misis ko, mas mahal, pinagsisilosan ko nga minsan yung halaman eh. Mas nauuna yung halaman. Pagpasok ko, halaman kagad ang kanyang inaatupag. Amen. Kaya ako minsan sabi ko, mas mahal mo pa yung halaman kesa sa akin. Sabi niya naman sa akin, ano daw ang gagawin niya sa bahay? Amen. Kasi wala po nga po silang trabaho at nasa bahay sila. Doon po niya binubuhos habang wala siyang ginagawa na trabaho sa labas. Kaya napakasarap na may asawang mapagmahal. Amen. Mapag-budget. Amen. Sila po ang tigapaghawak ng kaban ng yaman ng pamilya. Amen. Kaya nga po, salamat sa Panginoon sapagkat tayo mga lalaki, meron tayong kanya-kanyang asawa na iisa. Amen. Ngayon naman, tapos na tayo sa mga babae, sa mga asawa natin. Amen. Tayo namang mga lalaki. Mga lalaki, amen, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag kayong maging mapait sa kanila. Amen. Ibigin, mahalin, ingatan, alagaan, amen, proteksyonan. Ano pa? Huwag sasaktan. Amen. Sapagkat ang nananakit ay hindi gawain ng isang lalaki. Amen. Sabi nga po, di baling saktan ka ng asawa mo na babae, huwag lang ikaw ang mananakit sa babae. Amen. Huwag mo siyang pagbubuhatan ng kamay sapagkat ang Panginoon, ni minsan, hindi niya pinagbuhatan ng kamay ang ating mga asawa. Amen. Kaya nga sinabi niya, iyon ang kabilin-bilin niya, mga lalaki, ibigin natin. Amen. Mga lalaki, ang trabaho natin, mahalin natin ang ating asawa at ang ating mga anak. Higit sa lahat, ibigin natin ang ating pamilya. Amen. Pagdating ng panahon, anuman ang sitwasyon ang mangyari sa ating buhay, ang pamilya pa rin natin ang ating uuwian. Amen. Wala nang iba na inyong uuwian, kundi ang inyong pamilya. Kahit na nagka-problema ang inyong pamilya, yun po ay isang sitwasyon na dapat nating isipin na pagbilang isang tao na may pamilya, may lalapitan, mayroon po siyang pwedeng mayakap, pwedeng matakbuhan, pwedeng malapitan, pwedeng makausap kung mayroon kang problema. Amen. Kapag may problema tayo sa bahay, huwag natin kakausapin yung kapitbahay natin. Amen. Dahil yung kapitbahay mo, pag pinagsabihan mo yon, sasabihin niya rin sa kabila. Amen. Mas mabuti pag may problema kayo sa bahay, kayong pamilya ang mag-usap-usap. Amen. Pagdating ng panahon, kayo rin, tayo rin ng buong pamilya ang magbibigay ng solusyon na yun. Hindi yung kapitbahay mo. Amen.
Sabi nga po, paghihingi ka raw ng tulong sa kapatid mo is, huwag mong kakalimutan yung kapitbahay mo. Amen. Bakit? Ang kapitbahay mo dapat mong pakisamahan. Pagdating ng panahon, may mangyari, hindi yung kapatid mo na malayo ang yung tatawagan. Amen. Ang tatawagan mo una, yung kapitbahay mong malapit. Amen. Kaya yung mga kapitbahay natin is mahalin natin. Ituring mo rin silang isang pamilya, kasama sa iyong pamilya. Dahil pagdating ng panahon, hindi mo masasabi ang sitwasyon, is kailangan mo rin sila ng tulong. Amen. At kung sila naman ay may kailangan, nariyan kang kapitbahay na handang tumulong. Isang pamilya. Amen. Kaya nga po, napakabuti ng Diyos na meron tayong mga kapitbahay na pwede nating hingian ng tulong pagdating ng panahon. Amen. Kaya nga po, pinupuri ko ang mga lalaki. Mga babae, sabi, pasakop kayo sa inyong asawa. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa. Hindi sinabing, ibigin ninyo ang iba pang, amen, asawa. Amen. Kaya nga po, yun yung sinasabi kong sumobra sa pamilya. Amen. Kaya nga po, sa umagang ito is, tayong lahat ay may pamilya. Amen. Sino po yung walang pamilya dito? Wala, di ba? Lahat tayo may pamilya tayo. May pamilya tayong pwedeng takbuhan. Amen. Purihin ng Diyos sapagkat nariyan ang pamilya natin. Alam nyo ba, nakikita ko kung ang isang pamilya, sama-sama sila sa isang church at nagpupuri sa Diyos. Ang pamilyang yon ay isang matatag. Ang pundasyon nila sa pamilya nila, ang ating Panginoon. Amen. Ang Panginoon, ang pundasyon ng pamilya. Hindi yung tatay, hindi yung nanay. Amen. Kundi ang ating Panginoon, sapagkat ang ating Panginoon, ang siyang nagbuo nito. At siya rin ang mag-aalaga nito. Ano ang gagawin natin? Anong trabaho natin? Ito'y ingatan natin na huwag masira. Kundi patuloy natin palaguin. Tapos na tayo sa nanay, tapos na tayo sa tatay. Pupunta naman tayo sa mga supling. Ano ba yung supling? Mga anak. Mga anak, makinig po. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong magulang sa lahat ng bagay, sapagkat ito'y totoo at nakalulugod sa Panginoon. Amen. Magsitalima kayo. Amen. Sino po yung anak na pasaway? Kami po, ng misis ko, iisa lang yung anak namin. Hindi naman po siya pasaway, something light lang po, konti lang. Amen. Hindi naman ibig sabihin napakabuti ng anak namin, kundi nagkakaroon din kami ng konting agreement. Amen. Pero hindi yung talagang nagsisigawan, yung nagsasalita ng hindi maganda. Hindi pa ho nangyari sa buhay namin ng mag-asawa yon. Sapagkat pinanalangin namin sa Panginoon, Lord, bigyan mo kami ng isang anak na mahigitakot sa iyo. Amen. Kaya nga po tayo, wag po tayong magsawang ipanalangin ng ating mga anak. Amen. Sapagkat ang anak natin, ang kayamanan natin. Amen. Kung sabi nga po ng panahon noon ni Lola at ni Lolo, pag marami kang anak, marami ka raw kayamanan. Amen. Sapagkat mayaman ka sa anak. Amen. Totoo po yun. Sapagkat ang biyanang ko, siyam silang magkakapatid. Amen. Siyam sila, kaya mayaman sila sa anak. Amen. Kaya hindi natin masasabi na lahat ng yun ay kayamanan. Amen. Meron ding konting, ano ba yung tawag doon is, palinghado. Amen. Hindi natin maaalis yun. May mabuti, may hindi masyadong maganda ang pagkatubo. Amen. May ganun talaga. Ang number one doon is tanggapin natin, panalangin natin ang ating mga anak. Sabi sa panalangin, ang panalangin ng isang magulang sa kanyang anak ay napakainam. Amen. Yun ang isang pundasyon ng magiging anak natin. Ang yung ating mga panalangin, mga magulang sa ating mga anak. Kayong mga anak,
Pinapanalangin nyo rin ba inyong mga magulang? Dapat lamang po natin panalangin ang ating mga magulang. Sapagkat kung wala tayo, wala rin sila. Amen. Salamat sa ating mga magulang na patuloy na gumabay sa atin. Sino po yung may mga magulang pa dito? Ako, meron pa akong nanay. Si Mrs. ko, wala na silang both side. Nagpapasalamat kami sapagkat nakasama namin pa rin sila noon. Amen. Sapagkat naalagaan pa namin sila at higit sa lahat is na pagsabihan na pangaralan kami mga anak. Salamat sa kanilang mga magulang natin. Amen. Kaya bilang mga magulang, iniisip natin, di ba, yung magandang para sa anak. Hindi na natin iniisip yung kinabukasan natin. Dahil tayo is napagdaanan na natin. Sila is papunta pa lang doon. Kaya nga po, sabi namin sa aming anak, kung mayroon anuman ang iyong desisyon, so suportahan ka namin kung ito'y ikagaganda ng iyong buhay. Amen. Sapagkat kung ang ating mga desisyon ay patuloy na ginagabayan ng Diyos ang ating mga anak, sigurado po tayo na ang ating mga anak ay nasa direksyon ng ayon sa Panginoon. Siya patuloy na lalaki na may takot sa Diyos. Kaya po kung mayroon po tayong mga anak na pasaway o matigas ang ulo, hindi sumusunod sa atin, isa lang po ang ating dapat gawin. Panalangin lang natin sa Panginoon. Lalambot at lalambot. Kung ang bakal daw ay lumalambot sa Panginoon, higit sa Panginoon, lalambot po sila. At higit sa lahat, magtiwala lang po sila sa Panginoon. Sapagkat ang Panginoon siyang patuloy na gumagabay sa atin. Amen. Yung anak namin, pinagpala sa katawan, sa spiritual. Amen. Ginagamit po siya sa gawain ng Panginoon. Sapagkat lumaki siya kasama namin sa church. Mula nung isilang siya, nasa church na siya, hanggang ngayon. Kaya nagpupuri kami sa Panginoon sapagkat patuloy siyang nariyan. Hindi ko itinataas ang aking anak, kundi nakita ko kung paano ang Diyos ay alagaan siya. Kung paano siya ingatan. Amen. Sapagkat pag ang anak mo daw ay inalay mo sa Diyos, ang Diyos ang siyang bahala sa kanya. Siya ang magpapalaki nito. Tayong mga magulang ang siyang mag-aalalay sa gagawin ng Panginoon sa kanya. So, suportahan natin, mamahalin natin, iingatan natin. Amen. Kaya nga mga anak, mahalin ninyo ang inyong mga magulang. Gaya ng pagmamahal ng magulang sa inyo. Amen. Si Mrs. ko nga, pag hindi pa dumarating ng gabi yung anak ko, hindi pa natutulog yan. Nakahiga yan pero gising. Tatawagan niya yung anak ko, o nasaan ka na? Amen. Kahit na 23 years old na yung anak ko, is yung pa rin ang baby namin. Amen. Sapagkat nag-iisa lang yon. Yun ang binigay sa amin ng Panginoon. Amen. Yun ang kaya naming alagaan, isa. Kaya purihin ang Panginoon sa umagang ito. Mga ama, sabi niya po dito sa Colossus chapter 3 verse 21, mga ama, huwag ninyong munghi sa galit ang inyong mga anak upang huwag manghinaan ng loob nila. Amen. Tayo po ay magiging gabay nila. Amen. Sila ay ating gagabayan upang umangat. Magkaroon sila ng simpatya sa kanilang buhay. Magkaroon sila ng magandang goal kung ano yung gusto nila sa paglaki nila. Amen. Di ba ganun din tayo mga magulang nung sa ating mga tatay, tinatanong kung anong gusto natin? Amen. Ganun din po tayo. Amen. Dapat din natin na wag po natin, parang kalapati po na hawak yan ng isang tao. Pag inyo pong hinawakan ng kalapati na mahigpit, amen, halalong magpipiglas yan. Hawakan mo lang siya ng katamtaman, hindi siya pipiglas, sapagkat hindi siya nasasakal. Huwag po natin sakalin ang ating mga anak. Amen. Huwag po nating masyadong higpitan.
ang tali. Amen. Dahil ang isang taling mahigpit ay nakakasakal. Amen. Katamtaman lang po upang tayo po'y magkaintindihan. Kaya nga po, sabi po dito, magtiisan kayo sa isa't isa at magpatawaran kayo sa isa't isa kung ano at kung ang sino man ay may sumpong laman ng kanino man at kung papaano pinatawad ng Panginoon at gayon din naman ang inyong gawin. Amen. Kung mayroon po tayong nagawang kasalanan sa ating anak, patawarin natin. Kung ang ating mga magulang, kung alam niyong nagkasala, patawarin natin. Amen. Paanong pinatawad kayo ng Panginoon, ganun din tayong mga nilalang. Amen. Sabi po dito, maalala niyo po sa Genesis chapter 50 verse 20, ang buhay ni Joseph. Ginawan siya ng masama. Amen. Hinulog siya sa balon. Ibinenta siya. Nakulong siya. Amen. Pagdating ng panahon, naging pangalawa siya sa pinakamataas sa Egypt na nagkaroon ng salot o taggutom. At pagdating ng panahon, dumating ang kanyang mga kapatid, magulang. Amen. Anong nangyari? Ano man yung dinanas niya noon na hirap at sakit sa kanyang buhay, ay pinatawad niya lahat. Amen. Kinalimutan niyang lahat. Dahil, number 1, sa kanyang pamilya. Ginawa ng Diyos na malayo siya upang yung palay mayroong layunin ng Diyos upang ang kanyang mga magulang, mga kapatid, mga kamag-anak ay mabuhay at mailigtas sa taggutom. Ginamit ng Diyos si Joseph upang sa pamilya ay maitaas. Amen. Purihin ang buhay ni Joseph sapagkat isang patuto ng isang masayang pamilya. Amen. Kaya nga po, ang sikreto ng isang masayang pamilya, number 1, may pag-ibig, may pagtanggap, at may pagpapatawad. Amen. Yung tatlong pong yun, kailangan magkasama sa isang pamilya. Dahil kung walang love, sigurado gera sa bahay. Amen. At kung hindi tayo marunong magpatawad, mas lalong walang peace sa bahay. Puri isda, peace meron. Pero yung peace sa puso ng isang tao, hindi mo makakamtan yun. Kahit anumang gawin mo, kung hindi ka marunong magpatawad, sabi nga po ng Diyos, kung ang Diyos nagpapatawad, tayo pang mga tao. Amen. Anuman po ang ating gawin sa ating buhay, pagmamalaki natin, pagtataas natin, pagtaas ng ating katayuan, kung tayo po na may nagawang kasalanan o kamalian sa ating mahal sa buhay at hindi ka marunong magpatawad, sinasabi ko sa iyo, hindi ka successful na isang patao. Amen. Magpatawad ka muna. Makikita mo ang iyong sarili kung paano ka itataas ng Diyos. Purihin ang Panginoon sa umagang ito. Tayo po'y mananalangin kung sino man po sa inyo ang gustong tumanggap sa Panginoon. Ay hinihingi ko po na tayo po'y manalangin na tayo pong makasalanan ay kailangan natin po ng gabay ng ating Panginoon. Tayo po'y manalangin. Panginoon, ako po'y patawarin sa aking mga kasalanan. Tinatanggap ko po si Jesucristo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng aking buhay. Tinatanggap ko ang dakilang regalo ng buhay na walang hanggan at gabay ng Espiritu Santo sa aking puso. Ako po'y papalain kasama ng aking pamilya. Ito po ang aking dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Tayo po'y manalangin. O Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po, Panginoon, sa binuong mong pamilya namin. Na ikaw, Panginoon, ang pundasyon ng aming pamilya upang patuloy na ito'y matatag at hindi mabubuwal, Panginoon. Sapagkat nariyan ang aming mga anak, asawa,
Panginoon, upang Panginoon, magkaisa kami sa pag-ibig. Marunong kaming magmahal, marunong kaming magpatawad. O Lord God, salamat po sa bawat pamilya na amin pong inaaniban. Hinihingi po namin na pagbuuhin mo kami ng iyong pananampalataya at pag-ibig, Panginoon, upang patuloy kaming na magtiwala sa iyo. Patuloy na, Panginoon, kami, Panginoon, ay lalapit lamang sa iyo, Panginoon. O Lord God, salamat sa umagang ito. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo, Panginoon, sa umagang ito, na magiging gabay namin upang, Panginoon, ang aming pamilya ay patuloy na maging masaya, Panginoon. O Lord God, salamat po sa inyong Santong Espiritu, siya patuloy na gumabay sa umagang ito. Pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin. Pagpalain niyo po ang bawat isa. Ito po ang daming sa pangalan ni Jesus. Amen. Sakit at karamdaman ko'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay binawi niyang lubusan. Pangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malaya, malayang, malayang, malaya. Ko'y gumawa, nararanasan ang kanyang himala. Sa sakit at karamdaman ko'y pinalaya. Ang kasalanan at ang kalungkutan ay pinawi ng ang lubusan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Malayang sumigaw, malayang sumayaw, malayang lumundag, malayang lumipad, malayang sumigaw, malayang sumayaw. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan. Kapangyarihan ng Diyos ay aking nararanasan.